Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is Tobias. Ito nga mga kababayan, ang daming usapin ngayon at mga issue, no? Another day, another video, another vlog. Alright, bagalbag. At maraming babalabag. Alright, ito nga, umisahan natin ito kay, kay Kiko Barsaga, no? Ito ang daming, nilalabas ni Kiko. Alam niyo, napanood ko yung video ni Kiko. Interview niya with OG Diaz. Talagang medyo siya, brainy, no? Pero yung mga ibang kasi sinasabi na may something daw siya, may ganito, pero the way he speak and the way he act, 'di ba? Pagka seryosong usapan, iba yung level ng utak niya. Totoo 'yun. Hindi totoo kasi may kilala akong ganyan mamaya papakita natin. Ang babaw ng ang labnaw ng utak. Spelling pa lang mababa na. Wrong grammar pa. Ikaw mag-a-adjust. Wala alam na kung kumita ng pera. Pero utak wala. Diba? Baka magmura. Marunong naman din tayo magmura diba? Akala niya itong mga to, diba? Atras tayo sa ganun-ganon. Alright, ito nga kay Barsaga, ito nga. Panoorin natin itong video, ito yung sa kanya. Yung nirereklamo sa kanya ng isang congressman. Kapwa representative. Alright, panoorin natin. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal. Kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya. Tinan niyo nga ito mga pinapakita niya. Yan ba alam niyo, lang naman yan yung kumbaga posting lang naman yan. And I think na hindi pa siya congressman yata dyan. No? Sa tingin ko, hindi pa congressman. Kasi may mga ilang comment din na nagsasabi na luma na daw yung post na yan. Ito, baka hinulungkat, tapos sinabi lang. Hindi natin alam. I don't know. Gabayis talaga no? Tuloy natin. Kilos siya ng matinong congressman. Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh. Di ba? Tinan ninyo. Oh, next. Bakit may mo once month pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Alam mo, congressman, tsaka sa mga kababayan natin na ganun lang talaga siya magsalita. Rekta, siyempre, platform yan Facebook. So, pwede mo sabihin kung anong gusto mo sabihin. Di ba? Oo, nandun na tayo. Kaya nga kailangan nga, kung ano yung mga nakikita ng hindi naman natin mapipigilan yan. Di ba? Na social media. Hindi yan napipigilan ng platform. Diba? Hindi naman basta-basta gano'n na lahat na nagpo-post, nila. Pero may something, na sa pagka mga video, pwede ka ma-violate. Di ba? And sa mga, siguro, sa posting, pero ang pagkakalam mo kasi, most, yung nire-report. Tuloy natin to. Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klase birong ganyan Pero hindi ganito You know? Hindi na daw sila natatawa kasi matanda na daw sila. Ng baong. Nung kabataan mo, tawa ka ng tawa pag ganyan usapan. Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata, di ba? And kung titignan niyo yung sitwasyon ni Kiko Barsaga, di ba? Bata pa naman po talaga yan. At, di ba? Kumbaga, sa kanya parang wala naman siyang masamang intention sa mga sinabi niya. Kumbaga, di ba, straight to the point lang talaga siya kung magsalita. Right? This is out in social media. It demeans women and it offends me personally So, hindi pa pwedeng ganyan Oh, next. Alam niyo kasi mga kababayan, ang gusto nila medyo formal. Formal ang dating ng isang congressman.
Oo, maganda yung formal talaga. Kasi ang dami kong, di ba, gaya niya ni Saldi ko, formal na formal, di ba? Si Martin Romualdez, napaka-formal. Diba? Formal na formal talaga, talagang kagalang-galang sila. Ha? At mantakin niya, sino yung mga magnanakaw? Sabi natin. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba kung sa rally lang, doon gusto niyang Okay lang, hindi lang okay sa COMELEC. Ano gusto mo mangyari, di ba? Disqualify? Ang tindi nyo naman, kinokontrol nyo na COMELEC. Eh sige, kung si Abante ka, nanalo eh. Nanalo ng di ba? Anonymous, hindi naman binoto ng taong bayan eh. Diba nakakapagtaka? Tapos si Martin Romualdez tumakbo. Walang kalaban. Eh nag-eleksyon pa. Diba? Tinawag niyo pa eleksyon. Naghanap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Diba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung Oh. Di ba? I know he is not well. But alam niyo mga kababayan sabi ko nga kanina, di ba? Kagalang-galang yung iba. Alam niyo, ayoko na magkwento di ba? Alam niyo yung kwento ni Keanu Reeves? Mga kababayan, mga ka-DDS, diba? Siniwalat ni Keanu Reeves yung mga ginagawa ng mga diba, ng mga bold star noon, tapos mga diba, yung mga sexy star, tapos yung mga high-end na babae na mamamahalin, yung mga talagang class A kung tawagin. Diba? Kinakabit ng congressman, di ba? Binabahay. Di ba? Ang ginagawa pa ng iba, talagang nagiging babae nila. Ay, totoo yan sinasabi ko. Kasi may alam akong ganyan. Huwag na ho tayo magbula-bulahan. Huwag na ho tayo magmalinis. Kasi karamihan nga dyan, yung matatanda pa eh. Diba? Huwag na ho tayo, kasi sabi nga sa inyo, di ba, yung nangyayari sa pelikula, nangyayari din sa totoong buhay. Kaya huwag na ho kayo magmalinis pare-pareho. Kagalang-galang. Kaya napanood ko yung video ni Kiko Barsaga, yung nakaharap siya. Diba yung kay OGDS? Sabi niya kung ako sa bahay namin, ganun din ako in public. Kung ano yung pinapakita ko, kumbaga hindi siya dalawang muka. Diba? Hindi kaya na itong mga to. Isang muka, may isang muka pa. Kunwari mabait, ganyan ang politiko eh. Kunwari mabait pero sa likod ng walang ya. Napakawalang ya. Kung tayo naglalabasan yung mga ugali ng mga yan, mas pipiliin ko pa yung talagang totoo sa sarili. Yung totoong ugali pinapakita. Pinapakita kung gaano kagaspangan, di ba? Kaya nga si Pangulong Duterte minahal natin eh. Kasi kung si Pangulong Duterte, yun na siya. Straight din magsalita. Diba? Tuloy natin. We cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop decent society. Utang inang decent society na yan. Kining ina. Alam nyo mga kababayan, sinasabi nila decent society. Ibabalik natin yung tanong sa kanila. Utang ina, bakit yung korupsyon hindi nyo mapigilan? Hindi nyo Tapos marami dyan, diba may napanood pa nga tayong video eh. Kay Rob Ginto, diba? Nag-o-offer sa kanya politiko. Ang laki ng offer, 50 million. Mabembang lang. Tapos meron pa akong video na panood. Ang usapan, pera. Hinihintay nila makakobra para makuha yung sexy star na gusto niya.
Diba? Ganun ba yun? Putang ina, pera ng taong bayan. Disente. Tang ina, disente ha. Hayop na yan, disente. Antindi nyo. Alam mo yung korupsyon, yan yung punot dulo. Kaya marami nga ho, itong bansang to, lugmok na lugmok na lugmok na. Kaya ang sabi ko noon sa mga nakarang video ko dati pa, di ba? Ako nakikita ko yung hirap ng buhay. Kasi nararanasan ko din. Bukod sa nararanasan ko, nakikita ko rin yung ibang kababayan natin. Di ba? Pabata ng pabata ng pabata. Di ba? Pabata ng pabata. Yung mga nagiging di ba? Nagiging sangkot sa prostitusyon. Hindi, totoo sinasabi ko Nasasakay ko Di ba? Bilang MC taxi rider. Totoo yun sinasabi ko mga kababayan. Walang halong biro yun. Di ba? Isipin mo, bababa sa sasakyan, sa Alphard. Ang galing. Tapos papahatid siya sa somewhere sa isang unit, pwede ka naman i-drop doon. Tapos makikita mo yung plaka, iba. Utangin, isang numero lang, Hayop, antindi. Hindi ko kwentong barbero to, Dahil ako mismo nakaranas. Tuloy natin to. Good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi Hindi, masakit ang loob ko, hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito Alam niyo, tinan niyo yan. Sige, go. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Ito nga Pero naipaliwanag na ni Kiko Barsaga yan. Panoorin nyo na sa video na interview ni OG Diaz. Ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not... Hindi, huwag nyo payagan. Itago nyo yung yung mga issue. Yung mga bilyon-bilyon, milyon-milyon. Sabi sa inyo Well, circus na lang talaga. Siguro, kung gawin yan ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers, politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganon. Ha? Yun, nakikita nyo yan. Now, okay, nakakatawa. Lagay mo na sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Alam niyo kasi, parang ganito sa loob ng Congress. Mula hanggang ngayon, huwag na natin paikot-ikutin pa. Isang kumpas. Sabay sa agos. Alam niyo yan. Diba? Kaya nga, maniwala sa hindi, diba? Nangyayari yan noon pa. Kung ano gusto nila, na ganito, ganyan. Yun ka dapat, hindi ka pwede magpakita kung ano ka talaga. Kung anong ugali meron ka, parang ganun. Kasi napapahiya daw ang bilang isang bilang member ng house, napapahiya daw yung buong house. Kaya hindi naman ikaw yung gumawa. Siya yung gumawa. So ang nahatol diyan, taong bayan. 'Di ba? Nadadamay daw sila. Bakit yung mga katarantado ng ibang ginagawa ng ibang congressman? 'Di ba? Si Abante, nakaganon pa yung baril. Ba't pinayagan niyo yun? Nakaganon pa yung dila. Gawain ba ng isang congressman yun? Sige nga. Nakahubad pa. Ito Gen Z, ito bata. Di ba? Alam naman natin na maintindihan natin. Yung matanda na yun
Mali. Matanda na yun. Ang matindi pa niyan, pastor pa yun. Ewan ko kung totoo ha. Pero pastor daw nila yun. O tuloy. Yan. Kinausap namin ang nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata eh. Kung sana, sinuway na lang ng nanay at tumigil na sila at ilinagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakaka-insulto sa kababaihan natin, okay lang, papabayaan namin. Eh wala daw magagawa, but somebody has to discipline this boy. Wow. We cannot allow this to be propagated as if it is normal. Oh, yun yung sabi ng isang congressman. Grabe, no? Ito pa. Ito yung, ano. Grabe. Ito sabi. Kailangan may magdisiplina sa batang ito. Wow, tatay. Sumagot ngayon si pala to, Congressman Ronald Puno, yun, ng Antipolo 1st District. Oh, Jeffrey! Congressman nyo, di ba taga Antipolo ka? O, sumagot ngayon si Kiko Barsaga. O baka si Daddy Kiko pa mismo ang magdidisiplina sa'yo. Yun na sabi. Diba? No? Hindi, no? Ang hirap po kasi sa mga to, wala akong pinagkatandaan. Hindi, totoo lang. Sabi nga sa inyo di ba? Kanina Nasabi ko lang. Eto sinita nila sa mga post. Si Abante nga, hindi na sinisita. Itayin nyo rin. Para fair. Diba? Kadila pa nakaganon member. Parang ano lang. Ewan ko ba mga kababayan, ano nangyayari sa Congress. Pero para sa akin, malaking bagay yung ginagawa ni Kiko Barsaga. At nakaka-hype sa mga new generation o new Gen Z, kung tawagin na lumaban para sa korupsyon. At di ba yung nagagalit lang naman sila kasi maingay ito si Kiko Barsaga ngayon sa Facebook. At ang binabanata nito, hindi basta-basta, kundi si dating Speaker Romualdez. Na alam naman ho natin kung ano si Romualdez at si Saldico. At ang alaga nun, di ba? Alam nyo na. Oto, ang alaga nun, di ba? Yan. Ayan. Oh. Ano sabi ni dito? Ni Kiko. Di ko tito si Nino Barsaga. Tinanggi, no? Di ko tito si Nino Barsaga. Di pa ako pinanganganak mayaman na mga Barsaga. Sa tingin mo ba, isang kamag-anak namin ay magiging bayaran na vlogger ni Marcos? Naman, mayaman ng mga Barsaga tapos meron kayong kamag-anak na bayaran. Palakpakan naman dyan. Ang tindi ng banat ni Kiko Barsaga rito. Di ba? Ito lang. Alam mo, nagugustuhan ko na to si Kiko Barsaga, promise. At least nalaman ko na yung totoo. Kasi lumalabas noon na sinasabi niya kamag-anak niya. Pero dito tinatanggi siya. Makapagkwento pa no? Ang ina talaga, ayop talaga yung mga kwento na ganyan. Tinanggi, no? Hindi ko tito. So, it means, wala silang connection sa isa't isa. Diba? Parang pala to sino yun, isa? Tinatawag din na
Mangusin. Norman Mangusin. Nung nagpapanggap naging Marcos. Francis Leo Marcos. Parang ganito pala to. Inang nyo na. Ang tindi na sinabi ni Barsaga dito, ni Kiko. Diba? Kamag-anak namin ay, tingin mo ba isang kamag-anak namin ay magiging bayaran na vlogger ni Marcos? Inaayop talaga. Ang galing. Bilib na ako dito kay Kiko Barsaga. Bilib na ako dito. Promise, bilib na ako dito. Palakpakan natin yan. Sana totoo yung sinasabi nito ni Kiko Barsaga. No? Kasi alam niyo mga kababayan, sabihin ko totoo, nakasama ko yan. Kasama ko na yan. Ha? Yan ang lagi niyang binubungad, kamag-anak daw niya ang mga Barsaga. Mag-anak niya kahit sinong tao. Nagmamalaki niya yun. Tapos ngayon tinanggi ka. Para ka pa ng CFLM, no? Nagpapanggap. Ewan natin kung totoo yung sinasabi, ha? Hindi natin malaman. Kasi, iba yung sinasabi nito, nung nakasama ko dati yan, di ba? At least ngayon, mga kababayan, alam nyo, na yan si Nino Barsaga, ay nakasama ko noon. Di ba? Kung may mga gusto pa akong sabihin, ayoko na lang sabihin pa. Di ba? Akin na lang yun at lalabas na lang natin yun kung kailangan. Subukan niya sumagot. Di ba? Alright, so yun lang naman mga kababayan, binigyan natin ng reaction to mga issue ngayon kay Kiko Barsaga. At least alam natin, merong mga Barsagang matitino. Di ba? Hindi abno. Alright. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo lahat sa mga nagpa-follow sa atin from TikTok to YouTube and Facebook. Alright, ito naman yung ano ko ba dito? Bigla-bigla na lang lumalabas to. Akala mo alam nyo yung pag may issue, malaking issue na nangyayari. Bigla naglalabasan to, akala mo mga zombie. No? Akala mo mga aswang Ano sabi nyo? I'm telling you, mamimiligro ang bayan as long as she is a vice president of worse kung magiging presidente. Presidente yan. Hinahayop talaga. Alam nyo, hindi na nga ito nanalo sabihin ko sa inyo totoo Senador, hindi na nanalo yan. Tumakbong mayor, hindi na nanalo yan. Mayor na Caloocan Tapos ang dami pang vlogger na niyan, na tagapagtanggol. Diba? Ang dami pang vlogger na niyan. Yung, kumbaga, yung sumasama dyan. Parang hindi nila panalo. Senador, tumakbo mayor, pupusta ako susunod, tatakbo to party list. Kamera ang tatargetin nito makapasok sa kamera. Kasi Senado, hindi naman nanalo to kahit kailan. Tagaan niya yun sa bato. Ito pa isa. Parang The Walking Dead. Hindi, kasi yung tignan niyo yung nga niya. Akala mo Diba? Sabi ni sino ba to? Lumulutang na lang din to pag may malalaking aktividades Ayan, si pangalan nito, Renato Reyes. Nakaganon. Umiinom na umiinom McDo, di ba?
Ayan o. Diba, ang issue ngayon, kasi nga, kaya magkakaroon ng ito nga pala ng mga kababayan. Magkakaroon kasi ng malawakang rally. Diba? Yung rally sa Luneta, diba? O tapusin muna natin ito muna pag-usapan natin. Panagutin si Marcos, mga kasapakat, ano daw? Lalim ang Tagalog niya, no? At ang mga nagnakaw sa kaban, kasama ang mga Duterte. Eh di sana pinailan yun ng kaso. Yun lang naman yun eh. Ano kinalaman ng Vice President yan? Hindi naman pumipirma sa budget yan. Para sa flood control. Babalik na naman sila sa 125 million. Babalik na naman sila doon sa usapin na yun. Promise yan. Kasi alam nyo, yung usapin ngayon, it's about doon sa flood control. Na corruption na trillion yung pera. Tapos, yung hatian, di ba, milyon-milyon, umabot na ng bilyon, di ba, ang daming dinadaanan ng pera. Take note ha, pera ha, yung dumadaan ha, sa bawat politiko, may mga bumabagsak. Pera po natin yun. Di ba? Tapos, ang gusto nyo, ang bahaw, nasa dito sa Metro Manila. Alam naman nun natin yun. Pero ang gusto mangyari ng mga ibang kasama nito, ewan ko pati yata to, 'di ba, imbestigahan yung Davao. Lakas mo, Teng. Ha? Ayun nga mga kababayan, binigyan na natin ito ng reaction, no? So, ito, nag-aano rin sila ng rally. Ewan ko somewhere in yata, baka sa EDSA. Ha? At meron ding, ito na, pag-usapan nga natin about nga dito sa rally, mga kababayan, yung rally na mangyayari ngayon, kasi nung una, ang mga nag-organize po talaga niyan, yung mga rapper. Yan sila yung mga rapper, sila Shernan. Alam naman natin si Shernan, maka-Duterte talaga yan. Tapos yung mga rapper na pero may lumabas na issue, diba, na sinabi nga ni Lakas Tama, may mga vlogger na influencer kagaya nila hindi ako may sabi si Rendon, 'di ba, si Makagago. Hindi alam mo na si Makagago halata naman 'Di ba, nabayaran daw ni Romualdez. 'Di ba? Lalo na yung mga malalaking channel. Alam na natin 'yan. Alam ko 'yan. Kasi sabihin ko, wag na. Alam ko 'yan. Hindi na ako nagtaka dyan. Kaya nga nandun sa mga sorti-sorti yan Kunwari Kaya nga nagpapaikutan na lang tayo dito mga kababayan. Kasi mangyayari doon sa Luneta, hindi na yan kumbaga nalalagyan na nakahaluan na. Hindi yan para laban sa korupsyon. Parang moro-moro na lang nangyayari dito. Pupunta yung mga aktivista. Hindi corruption ng target. Ang target nila, Duterte. Tapos yung mga influencer na di ba, pinapupunta ni Tambaluslos. Napunta kayo dun. Ha? Tapos, may plano pang pumunta doon sa Vice Ganda. Alam na Masyado naman kayo mga obvious. Ang matindi pa na ito, baka daw pumunta si Marcos. Ayoko na! Baka pumunta pa si Marcos, di ba? Ang tindi. Ito mga kababayan, nag-announce nga si Atty. Vic Rodriguez. Ito yung mga ibang kasama natin na Duterte supporter, na ang mangyayari po, sa liwasang Bonifacio na po gaganapin. Diba? Minub nila sa liwasang Bonifacio. So sa lahat ng mga ka-DDS natin dyan, doon po kayo pumunta sa liwasang Bonifacio, 1 p.m. ng hapon. Yan, para malinaw lang po 1 p.m. ng hapon, liwasang Bonifacio, September 21, Sunday yun, Sana makapunta kayo. Para pakita natin na ayaw na natin sa ganitong sistema ng gobyerno.
Alright, so yun lang naman mga kababayan, no? Binigyan natin tong reaction tong mga video. Video tong mga issue. Alright. Alright, ito naman yung yung banat ni Sandro Marcos, di ba? 50 wala rin siyang bukang bibig kundi 51 billion. Ayan yung banat naman sa kanya. Ribat sa kanya ni Kong Pulong, di ba? Ayan yung ribat ni Kong. Kasi ang binitawan niya, di ba, may video siya binitawan niya 51 billion. Pero meron din video si Pulong, si Congressman Pulong Duterte, na meron nga siyang hawak na dokumento. Kunin nga daw nila at bibigay pa sa kanila yung kopya. Kasi para mawala yung mga pinagdadaldal nito mga to, kasi may resibo eh. At makikita din natin yung distrito ni Kong Pulong hindi binabaha. Kasi ang malala po talaga, di ba, Metro Manila. At bukod nga dyan, di ba, ang paikot-ikot lang yung gusto nila mangyari. Bakit di nila imbestigahan yung Ilocos? Yung distrito na ito ni Charis. Ay ni Sandro. Sorry naman po. Ako lang, nagkakamali. Di ba? Ayun yung sagot ni Congressman Pulong. Kung tunay kang malinis at gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Ang tanong, gagawin kaya nila? Yung sabi ni Paulo Duterte, ni Congressman, huwag yung tago ha, gaya ng BFF mo sa Davao. Huwag daw yung tago. Kailangan yung naka-live, di ba? Ewan ko magpapa-hair follicle test ng mga to. Mahirap kasi magpa-ganyan mahalata eh. Alam nyo kasi yung mga pag-ngiwi, di ba? Nahalata na ho yan eh. Mannerism mo yan. Sinabi na natin yan noon eh. Diba? At di lang yan, yung pagkukurap ng mata, kurap ng kurap. Sign of mannerism na rin po yan. Wala mo na sinabi na na dahil sa droga, wala ka sinabing ganon. Sign of mannerism. Kurap. Alright, so yun lang naman na binigyan natin ito ng reaction. Itong balat ni Congressman Pulong. Ito naman guys, ito sinasabi ni Manong Chabit. Diba? Actually, meron pa isa eh. Ito lang kunin isa. Yan. Ang sabi ni Manong Chabit, Solid North is an illusion. Wala na ng Solid North. Totoo naman sinasabi ni Manong Chabit, wala nang Solid North. Bus na lang yun meron. Pero panoorin niyo yung ni Manong Chabit. Yung sinasabi ni Manong Chabit sa sa Facebook niya, yung nagpa-presscon siya. Diba? Ang tindi ng mga bitawan ni Manong Chabit doon about sa corruption. At tinawag pang weak leader si Marcos. Weak naman talaga yung presidente. Napaka-weak. Baka umangal yung mga loyalista. Weak naman talaga eh. Gusto nyo example. Di ba? Ito. Punta kayo sa Facebook ni Yorme. Binigyan siya ng master plan. Di ba? Na plano. Para sa, sa drainage system ng Maynila. Di ba? Isipin mo, yung mayor nagbigay sa'yo. Ibig sabihin, yung mayor mas advance, mas ang utak sa'yo. Ang matindi pa nito, ito pa. Diba? Yung kay Marcos. Diba? Paano naging weak, diba? Ito pa. Laganap sobrang corruption tapos hindi mo alam. Sabot-sabot lang dapat. Diba? Ang nangyari talaga, hindi na talagang garapalan yung naging nangyari sa corruption ng yun. Tapos hindi niya alam, di weak ka.
Ha? Ito pa yung sabi ni Manong Chabit. Ba't nga kay Tatay Digong? Kasi ano mga kababayan, real talk lang po tayo. Real talk. Diba? Real talk lang po tayo. Hinuli si former President Rodrigo Duterte. Wala namang warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Ano yun? Kidnapping yun. Walang warrant of arrest. Ipinahuli mo yung tao at ipinadala mo sa ibang bansa. Sabihin na wala silang tiwala rito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Manong Chabit, alam mo naman yan. Talagang bulok na. Diba, tinawag mo ng weak leader eh. Diba, tinawag mo weak leader. Kasi yung totoo mga kababayan, diba, ako talaga, hindi ako bilib kay Marcos. Never akong bumilib kay Marcos Jr. Mantakin nyo ha, kahit sa kanila mga Marcos, wala akong bilib sa mga yan. Eto ha, ilang taon nilang hinahawakan ng lugar nila sa Ilocos? Umunlad ba? May pagbabago bang malaki? Ang nakikita niyong malaki lang doon, mga kababayan, ay yung LEC na umiikot. Yung paikot-ikot na LEC na marami. At ang sinasabi nila, project daw ni Marcos yun. Private naman yun. Ha? Mga nagpapabola kayo pati doon sa ginto-ginto. Yan. Ayun na. Ang ganda leche-leche na. Ito mga kababayan, balik tayo dito sa usapin nga nito. Pangulong Duterte. Diba? Alam naman ho natin na ang ICC wala akong hinahawakan na high profile. Kasi bago magkaroon ng malaking budget, kailangan humawak ka ng high profile. Alam niyo sino pinaka high profile na hawak nila? Si Pangulong Duterte. Yun lang. Para magkaroon sila ng budget. Hindi lumalabas, pati yung di ba ICC, corrupt din. Ewan ko mga kababayan ha. Pero sa panahon nung ngayon, wala na ho tayo mapagkakatiwalaan pa. Meron man, iilan na lang ho talaga. Pero yung corruption, grabe na po talaga yan. Isipin nyo, magmula sa taas hanggang baranggayan, nangyayaring korupsyon. Totoo yan. Kanina may kausap nga ako nagulat siya, sinabihan ko siya Hindi ko alam na taga-barangay pala siya. Sabi ko nagkukentuhan about nga sa mga politics. Nabanggit ko, sabi ko, alam nyo sir, hanggang alam nyo, hanggang dulo naman Hanggang taas, hanggang dulo sa baba. Diba? Hanggang baranggayan. May SOP. Maniwala kayo, may SOP. Pag ang chairman nyo walang ginagawa, puro donate lang ang tinatanggap, kabahan kayo. Ako sinasabi ko sa inyo totoo. Dinonate ni ganito, pero pwede nila ipasok sa budget yun na ibinili nila. Diba? Ang mangyayari nun, ghost project. Yun. Alam mo ha? Right. Alright mga kababayan, ulitin ko po ulit bago tayo magtapos. Ito nga yung sa rally na mangyayari on September 21, Sunday, no? Tayong mga ka-DDS, no? Tayong mga Duterte supporter na sumusuporta sa mga Duterte, sa Liwasang Bonifacio na po tayo magkita-kita. Ulitin ko sa Liwasang Bonifacio na po. Kasi ang nangyayari po talaga, naghalo-halo na pupunta doon sa di ba? Sa Luneta Park. Merong makakaliwa. Di ba? At merong mga bataan na mga parang niloloko ng unayo ng mga to. Tauhan ni Romualdez pupunta ron. Bayram vlogger. Ginagago na lang tayo nito mga kababayan. So, doon tayo pumunta sa mga totoong gusto po ng pagbabago
sa Liwasang Bonifacio po tayo magkita-kita. So, yun lang naman mga kababayan. Don't forget to like and share sa ating mga video ginagawa. At, diba? For the daily vlog, no? Another day, another vlog. Don't forget to like and share sa ating mga platform gaya ng YouTube, TikTok, and Facebook. Alright? Ingat po kayong lahat at magkita-kita tayo sa Sunday. Tomorrow is Saturday po. Hindi muna ako siguro gagawa ng video pero tignan ko kung makagawa tayo ng video reaction commentary and may popost natin ulit. So, yun lang. Ingat po kayong lahat and God bless. Alright?